Noong taong 1905, si Hazrat Masih Maud salam ay maraming beses na pinapaalalahanan sa pamamagitan ng banal na ilham ukol sa kanyang nalalapit na pagpanaw. Sa pagbibigay ng kapanatagan sa kanyang mga tagasunod at mga kasapi ng jamaat, nagsulat siya ng isang pamphlets na pinamagatang Al-Wasiyat. Habang nagbibigay ng sigasig at lakas ng loob sa mga kasapi ng jamaat, sinabi niya na ang jamaah na ito ay itinanim ng kamay ng Diyos at ang Allah mismo ang magpapalago nito. Kasabay nito, ibinigay din niya ang mabuting balita tungkol sa pagkaroon ng khilafat ala minhajin nubuwah, khilafat sa halimbawa ng mga propeta. Ang sistema ng wasiyat ay nagsisilbing pauna sa tagumpay ng Islam. Ang sistemang wasiyat ay hindi lamang nagbibigay garansya ng espiritual na pag-unlad, mataas na moralidad at mga mahalagang Islamikong katuruan, kundi ito rin ay isang dakilang plano para sa pagkalinga sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga mahihirap at pagtugon sa mga biktima ng kahirapan. Ipinakita ng Allah kay Hazrat Masih Maud salam sa isang pangitain ang lugar ng Baishti Maqbarah. Tungkol dito, sinabi niya, "Ipinakita sa akin ang isang lugar na siya ang magiging lugar ng aking libingan. Nakakita ko ng isang anghel na sinusukat ang lupa. At nang makarating siya sa isang tiyak na lugar, sinabi niya sa akin, 'Ito ang lugar ng iyong libingan.' Pagkatapos, ipinakita sa akin ang isang lugar na mas maliwanag pa sa pilak at ang buong lupa ay tila gawa sa pilak. Sinabi sa akin na ito ang iyong libingan. At ipinakita sa akin ang isang lugar na tinatawag na Baishti Maqbarah at ipinahayag na ito ay magiging libingan ng mga pinili mula sa jamaat na kabilang sa mga tao ng paraiso." Sa liwanag ng mga banal na patnubay na ito, inilaan ni Hazrat Masih Maud salam ang isang bahagi ng kanyang hardin, lupain, para sa libingang ito. Ang Allah mismo ang nagbigay ng pangalan sa libingang ito bilang Baishti Maqbarah. At napakaraming magagandang pangako ang kaugnay dito. Tungkol sa Baishti Maqbarah, inihayag sa kanya ang banal na ilham, "Anzala fiha kulla rahmat," na ipinadalang bawat uri ng pagpapala dito. Sa liwanag ng banal na patnubay na ito, nagtakda si Hazrat Masih Maud salam ng tatlong pangunahing kondisyon para sa paglilibing sa sagradong sementeryo na ito. Ang unang kondisyon ay ang sinumang nagnanais may libing sa sementeryo na ito ay dapat magbigay ng donasyon ayon sa kanyang kakayahan. Ang donasyong ito ay hinihingi lamang mula sa mga nagnanais magbigay, hindi mula sa iba. Ang pangalawang kondisyon ay tanging yaong mga sumunod sa wasiyat, na pagkatapos ng kanilang pagpanaw, sila yaong mga naglaan ng 1/10 ng kanilang ari-arian para sa pagpapalaganap ng Islam at mga aral ng Quran ang ililibing dito. Ang bawat tunay at kumpletong mananampalataya ay may kalayaang mag-alok ng higit pa sa 1/10 kung nais niya. Ang pangatlong kondisyon ay dapat na ang ilibing dito ay matuwid, umiwas sa mga pinagbabawal at hindi gumagawa ng anumang syirik o maling gawain. Isang tunay at dalisay na Muslim. Ang pagbibigay ng sakripisyong pinansyal ay isa sa mga kondisyon para mailibing sa Baishti Maqbarah. Ngunit ang pagpapahalaga sa relihiyon, higit sa mundo, ang tunay na layunin ng wasiyat. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam tungkol dito,
ang bawat matuwid na tao kahit na wala siyang ari-arian o hindi makapagbigay ng anumang pinansyal na serbisyo, kung mapapatunayan na inilaan niya ang kanyang buhay para sa relihiyon at matuwid, ay maaaring may libing sa sementeryo na ito. Tanging yaong mga malapit sa Diyos ang ililibing sa Baishti Maqbara. Sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. ang intensyon ng Diyos ay ang mailibing ang mga ganap na mananampalataya sa isang lugar upang ang mga darating na henerasyon ay mapanibago ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila at upang ang kanilang mga gawaing nagawa para sa Diyos ay manatiling maliwanag sa buong lahi. Ang mga matatalinong salita ni Hazrat Masih Maud a.s. ay malinaw na ipinapaliwanag ang dakilang layunin ng Baishti Maqbara. Sa banal ng Quran, ipinangako ng Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Isang panahon ay darating kung saan ang paraiso ay magiging malapit sa mga matutuwid. Ang sistema ng wasiyat ay isang dakilang paraan para tuparin ang pangakong ito. Ang sistema ng wasiyat ang tanging solusyon sa mga isyong pang-ekonomiya at panglipunan ng mundo. Ito rin ang tanging garansya ng pandaigdigang kapayapaan at ang espiritual na plano para itayo ang bagong kaayusan sa mundo. Sinabi ni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, kapag nakumpleto na ang sistema ng wasiyat, hindi lamang magiging matagumpay ang Islam sa pagpapalaganap nito, kundi pati na rin ang bawat pangailangan ng tao ay matutugunan at ang paghihirap at kahirapan ay mawawala mula sa mundo. Walang ulila ang mamalimos at walang biyuda ang magpapalimos at walang ari-arian ang mababalisa dahil ang wasiyat ay magiging ina ng mga bata, ama ng mga kabataan at magiging katuwang ng mga babae. At sa pamamagitan ng pagmamahal at kasiyahan walang sapilitan, tutulungan ng mga kapatid ang isa't isa at ang kanilang pagbibigay ay hindi magiging walang gantimpala dahil bawat nagbibigay ay tatanggap ng mas mabuting gantimpala mula sa Allah. Ang ating mahal na Imam, Hazrat Khalifatul Masih V ayyadahullah ta'ala bin Nazril Aziz ay nagsabi, ang aking hangarin ay nasa 2008 kapag ang khilafat ay nagdiwang ng 100 taon, ang bawat bansa at bawat jamaat na ang mga miyembro ay kumikita at nagbibigay ng donasyon ay magiging bahagi ng dakilang sistemang ito ni Hazrat Masih Maud a.s. at magiging isang maliit na handog mula sa jamaat patungo sa Allah bilang pasasalamat sa pagkumpleto ng 100 taon ng khilafat. Ang Baishti Maqbara na itinatag sa ilalim ng sistema ng wasiyat ay natatangi dahil si Hazrat Masih Maud a.s. ay nananalangin ng may malaking kababaang loob at pagpapakumbaba. Sinabi niya, ako ay nananalangin na pagpalain ng Diyos ang sementeryong ito at gawin itong isang Baishti Maqbara. At ito ay magiging huling himlayan ng mga taong dalisay ang puso na tunay na nagpahalaga sa relihiyon higit sa mundo. Iniwan ang pag-ibig sa material na bagay at inilaan ang kanilang sarili para sa Diyos. Sila ay nagkaroon ng dalisay na pagbabago sa kanilang sarili at katulad ng mga sahaba, mga kasamahan ng Propeta Muhammad SAW, ipinakita nila ang katapatan at wagas na halimbawa ng pananalig. Ang pagsali sa sistema ng wasiyat ay hindi lamang nagbibigay ng pagkakataon sa isang Ahmadi na maging bahagi ng makalangit na lipunan sa mundong ito, kundi ito rin ay ginagawang matuwid at karapat-dapat na tagapagmana ng Jannatul Firdaus, dahil ito ay isang banal na sistema na inilunsad sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos. Naway bigyan tayo ng Allah ng kakayahang iugnay ang ating mga sarili
at ang ating susunod na mga henerasyon sa dakilang espiritual na sistemang ito at maging mga tagapagmana ng mga panalangin ni Hazrat Masih Maud alayhis salam. Amin. दुनिया है जाए फानी, दिल से उसे उतारो, कुछ ज़्यादा राह ले लो, कुछ काम में गुजारो, कुछ ज़्यादा राह ले